may-ari ng PITX, ayan. Ano pala? Head Lakay. ng corporate affairs ng PITX. Baka bahan si Sir Jason sa'yo lakay eh. Akala ko sabi niya, sana magkatotoo. Mr. Jason Salvador, sir. Jason, good morning. Good morning po. Hi, good morning, Sir Deo, Ma'am Jackie. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga sa lahat ng nakikinig. Jason, wala ka bang magagawa pare ko sa ano na pagalitan yung mga may-ari ng mga bus company, ha? Ayan, wala pa approval ng LTFRB, nagtataas na sila ng pamasahe. Nako, yan nga nakakalungkot, Sir Deo, Ma'am Jackie, no? Sa na-monitor natin, ilan dito sa ating mga pampublikong sasakyan, nagtaas ng pamasahe. Despite the fact na nagpaalala tayo, no, palagi natin sinasabi na, huy, hindi po pinapayagan yan ngayon, di ba? Dahil habilin ng ating Pangulong Marcos, naka-standby po, no? Nakahinto po yung fare increase. So nakakalungkot to dahil, siyempre, dagdag pahirap to sa ating mga commuter. While we understand na kailangan nila ng extra income dahil nga napakataas ng presyo ng produktong petrolyo, pero sana naman maunawaan din nila na mahihirapan din yung ating mga mananakay. Sa ganitong banda, Sir Deo, well, kami sa PITX, wala talaga kami enforcement powers, no? What we can do is monitor, di ba? And then report this to DOTR and LTFRB. Ginawa na po natin ito, nireport na po natin, binigay na po natin sa LTFRB para sila na po magpataw ng kaukulang penalties dito sa mga airing operators na ito. Isinumbong niyo na ba sa LTFRB, Jason? Opo, sinumbong na natin. Nagsabit na po kami ng report and I first spoke to Chairman Vigor Mendoza para malaman niya po kung ano yung situation on the ground. So yan po. Kaya paalala natin sa mga mananakay natin, kung meron pa po dyan mga nagtataas presyo na alam naman natin na walang pahintulot, kaya alam niyo po kaagad sa pamunuan ng PITX para ma-report natin sa DOTR at LTFRB. Kailan ka nag-report kay Chairman Mendoza, Jason? Kanina umaga po, pinagbigay alam kaagad natin kasi marami na tayong nakalap. Around 8 operator na po na nakita natin na nagtataas ng presyo. So mariin po natin pinalaanan to. Hindi yan pinapayagan and then you're doing it at your own risk. Ngayon, kung mapatawang kayo ng penalties, kapurusahan ng LTFRB, risk na po nila yan. Kailan mo, anong sabi niya? Nakausap mo ba siya? Kausap ko po, sabi niya talagang hindi po nila ito papayagan. Nagsasagawa na sila ng sariling investigasyon at napapatawan nila ito ng kaukulang parusa pag napatunayan talaga nagpataas sila ng presyo ng walang pahintulot. Kasi kamon pa namin na tinatawagan, di sumasagot eh. Nag-inspection na po ba sila dyan, particularly sa PITX? Well, last week, nung nagbigay po ng ayuda ang ating Pangulong Bongbong Marcos dito po mismo sa PITX, sinabay na po nila yung pag-inspect. Pero ongoing pa rin naman po yan. May mga kawani sila dito katulad ng LTO, DOTR, LTFRB, SAIC, pati PCG nandito po. Kaya naman maagaran natin pinagbibigay alam sa kanila kung ano yung situation on the ground para sila na po ang mag-penalize sa mga naturang operator. Jason, alam namin na dahil sa taas ng crudo gasolina ngayon, maraming sumasakay sa bus. So, ano ang advice nyo sa ating mga kababayan, mga pasahero? Yun nga po, nakita natin talaga, Sir Lakay, yung pagtaas ng bilang ng mga pasahero natin. Bunsod nga ng kataasan ng presyo ng gasolina. Yung dati natin mga motorista na nagdadala ng sarili-sarili sasakyan, patungo sa kanilang mga tanggapan, patungo sa kanilang probinsya, ngayon nagbubus na para kahit papaano makatipid. So, ang advice natin sa mga mananakay natin na talagang uuwi pa rin, this Holy Week, makapag-book po sana ng mas maaga. Makabili sila ng ticket ng mas maaga upang sa ganun hindi po sila mahirapan. Napansin kasi natin, Sir Deo, Ma'am Jackie, na habang tumataas yung bilang ng mga pasahero natin, ilan naman sa mga partner operators natin ang nagbabawas ng kanilang mga biyahe. Sa kadahilan ng nahihirapan na rin sila i-sustain yung kanilang operation. So, natin, nakipagpulong tayo sa kanila, nangako naman po sila na magdi-deploy sila ng kanilang mga units dito as much as may pasahero po. Ang magiging epekto lang, ang gusto lang nila mangyari is that bago nila i-deploy yung kanilang mga additional units, siguraduhin fully book na po ito, meaning occupied po lahat ng seats nila. Ang magiging epekto na po nito sa ating mga mananakay, magkakaroon lang po ng karagdagang waiting time at pagpila. Kaya kung maaari sana, mag-book sila maaga, bumili sila na maaga, upang sa ganun, maaga rin ma-deploy yung ating mga bus at di na sila maghintay na matagal. Hanggang Biyernes Santo ba, Sabado de Gloria at Linggo ng Pagkabuhay, May biyahe 24/7 ang biyahe sa PITX, Jason? Ay, opo, hindi po nagsasara ang PITX, Sir Deo. Nananatili tayong nakabukas
Yun nga lang, pag Biyernes Santo, dumadalang na po yung ating mga biyahe. No? Siyempre, naiintindihan natin, nangingilin naman din po yung nangingilin, ating mga bus drivers at bus operators. Pero dire-diretso po tayo. Nagpipik tayo usually, Lakay, Wednesday ng hapon hanggang gabi. No? Kasi yan yung last working day of the week. Diyan ang libre makapag-biyahe yung ating mga kababayan, lalo na yung mga daily wage earners na hindi po makapag-leave. Pagpipik yan ng Wednesday until Thursday, bababa po ng Biyernes, and then Sabado, tataas na po ulit, and then Linggo, ang pinaghahandaan na po natin dyan, yung pagbabalik naman nila ng Metro Manila. Okay. Jason, maraming salamat pare ko. Thank you and good morning. Good morning, ingat po tayo. Ingat din, Mr. Jason Salvador, ang head ng Corporate Affairs Office ng PITX. Dummy.